Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Eto, makakasama natin. Nasa kabilang linya si Mayor Lem Faustino ng Bayan ng Kalumpit, Bulacan para alamin po natin ay yung kalagayan at talakay na rin natin mga kaibigan. Ano ba itong e-ayuda system po nila? Magandang hapon po, Mayor Lem Faustino. Tayo po'y napapakinggan sa Target On Air sa impilan ng DCME. Ano po yung kalagayan ngayon dyan sa Kalumpit, Bulacan, Mayor? Dito po sa amin sa bayan ng Kalumpit ay may 29 barangay. Halos lahat po ng barangay ay lubog sa baha. Apa? Kanina po ay galing kami sa barangay Gugo, barangay San Jose, Pulo at yun po, nagbahay-bahay po kami para makapagbigay ng relief goods kasama po ang Vice Mayor, Dr. Sar Candelaria at ang 8 konsihal po. Mm-hmm. Ang Kalumpit po, kasama rin dun sa state of calamity, Mayor? Opo, sir, kasama po. At bali dun sa evacuation center, kamusta po ito? Napapanood po namin, halos lubog talaga sa baha ang bayan nyo, Mayor? Opo, sir. Bali, yung 18 evacuation centers po namin ay naikutan na po. Ilan na lang po ang hindi namin napupuntahan. Katulad po kanina, galing po kami sa Kalumpang Evacuation Center. Kasama po namin si Governor Daniel Fernandez at Vice Gov Alex Castro. Nagpamigay din po sila ng DSWD na boxes. Apo, at tungkol po dun sa e-ayuda, kaya nakatawag na rin ng pansin sa amin, Mayor Lem. At ano po reaction ninyo? Dahil inuulan po kayo sa aring komento, ang e-ayuda lalo na dyan sa Kalumpit, Bulacan, lalo na dun sa mga mechanics na magpapadala. Kailangan po ba magpadala ng selfie sa loob ng binahang bahay? Kalaki po ng details tulad ng pangalan, barangay, GCash number na tinatawag po ito ibang bilang insensitive. Ano po ang pinaka-reaction nyo po dito, Mayor? Opo. Yun sa i-ayuda po, actually po, isa lang po ito sa pamamaraan namin para makapaghatid po kami ng tulong sa aming mga kababayan. Apa? Ano man po yung naging tingin ng iba, yan naman pinire-respeto namin. Pero syempre po, kami pong nandito sa Kalumpit, nakikita po namin, nararamdaman namin yung kalagayan ng aming mga kababayan. Kaya po, sa bayan yung ginagawa po namin. Katulad po, nung nakaraan, kaya rin ho kailangan namin ng pagpapatunay. Kasi ho, meron taga Cavite, meron taga Quezon City. So, siyempre po, limited lang din po yung budget namin dito. Kaya po, kailangan din po namin ma-double check kung ito po ay talagang legit na mga taga-Kalumpit. Apo, ibig sabihin, Mayor, naaabuso pala kayo. Ibang lugar, kumbaga nakakalusot. Hindi naman po sa naabuso, kaya po kami nagkakaroon ng double checking para po verification, para po malaman din po namin na ito po ay mga taga-Kalumpit. Pero yun po, kami naman po dito, ang gusto lang po namin ay maabot namin ng tulong ang aming mga kababayan. Pure intention naman po at in good faith naman kami. Siyempre po, sa panahon ngayon dito sa amin, kami lahat nagtutulong-tulong ano yung mga ways para makaabot kami ng agarang serbisyo sa aming mga kababayan. Opo, at habang kausap namin kayo, kanina ko pa tinututukan itong problema dito sa Kalumpit. Ano to, Mayor? Hanggang saan ganyan pa rin ang volume ng tubig sa inyo? Ganun kataas pa rin? Opo, actually po taon-taon naman po ganito ang nangyayari sa amin. Kaya ang aming pong Gobernador Daniel Fernando ay hindi naman din po nagpapabaya. Kaya po nagtungo po sila sa ating presidente. Nang sa ganun po ay masolusyonan yung long-term solution dito po sa nararanasan namin baha taon-taon. Ito naman po pagbibigay namin ng relief goods ay ito naman ay panandalian lang. Yung ngayon lang na po pwede naming maitulong sa aming kapwa. Apo, at pagdating po dun sa pagbigay po ng tulong o financial assistant, ang DSWD po ba nagiging katuwang niyo po dito? Kasi may mga ilang municipality to the rescue na ando ng DSWD. Sa bayan po ng Kalumpit, ano pong update po, Mayor?
Ang DSWD po, hindi naman po kami pinababayaan dito sa Kalumpit. Baka po kasunod na rin po kami. Pero yun po, nagpapasalamat din po kami kay Secretary Rex Gatchalian dahil hindi naman po nagpapabaya na magbigay ng DSWD na box. Opo, at ano yung nakikita nyong solusyon para sa mga susunod na panahon? Hindi na ganong makaranas ng ganito ang inyong bayan, Mayor. Ngayon po kasi ongoing yung mga proyekto ng DPWH, yung retaining wall o development wall, yun po ay sana ay magtuloy-tuloy lang. Opo. Nang sa ganun po ay makulok po yung sa kailugan namin. At dito naman po sa amin, sa lokal, ay makapaglagay po kami ng pumping station. Nang sa ganun po, kapag baba ang tubig sa kailugan, ipapump out po namin yung tubig palabas. Ayun po. Opo. At Mayor, at nakikinig ang inyong kababayan na kasubaybay sa mga ginagawa nyo. Ano po ang mensahe nyo sa inyong kababayan dyan sa Kalumpit, Bulacan, Mayor? Sa mga kababayan ko po sa Kalumpit ay kapag ganito po meron tayong nararanasan na kalamidad ay mas lalo po nating pagtibayan ng ating pananampalataya sa Panginoon at saan mapaparoon makakaagpas po tayo dito. Importante po dito ang bawat isa, kung merong maitutulong ang bawat isa ay bayanihan tayo at talagang hindi rin kakayanin ng mga lingkod bayan. Kaya yun po, mag-ingat po tayo lahat. Apo, at Mayor, habol ko lang at meron lang nakarating sa amin galing sa DILG na sabi po ng DILG chief na hindi naman daw po illegal yung e-ayuda pero nag-i-enforce lamang po to ng panganib kung walang sistema. Nasa inyo pa rin ang pagkakataon na liwanagin at samot-saring komento kaugnay po dito sa e-ayuda system. Habol ko na lang po, Mayor. Opo, nasagot na rin po namin ng DILG at nagpapasalamat po kami dahil nabigyan po kami rin ng pagkakataon para makapag-explain. At yung e-ayuda naman po na yan, ay wala naman po kami nilabas na budget na para dyan na pera galing sa gobyerno. Ito naman po ay personal money na ibinibigay po namin sa aming mga kababayan. Apo, at salamat po sa pagkakataon, Mayor Lem Faustino ng bayan po ng Kalumpit, Bulacan. Salamat po, salamat po. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air.